ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat naman tayo ay nangangarap ng magandang buhay. Hindi lamang para sa ating mga sarili kundi pati na rin sa ating mga pamilya. Handa tayong magtiis, mabigyan lamang sila ng kaginhawahan sa abot ng ating makakaya. Ikaw kabarangay, ano ang mga kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa Palayaw na Lina, 25 years old. May isang anak at kasalukuyang nagtatrabaho bilang caddy sa isang golf course dito sa Cavite. Panganay po ako sa 7 magkakapatid. 2 lalaki po ang sumunod sa akin. Yung isa ay security guard at ang sumunod naman ay foreman na malimit madistino sa iba't ibang lugar. Ang pang-apat po namin ay dalaga pa rin at ang tanging kasama sa bahay ay ang aming mga magulang sa probinsya. Ang iba pa naming kapatid ay nakatira sa ibang lugar at maayos naman ang pamumuhay dahil may kaya ang mga napangasawa. Kahit may sari-sarili na kaming buhay ay suportado pa rin namin ang aming mga magulang. Hindi kami nakakalimot na utang namin sa kanila na nabuhay kami sa mundong ito. Hindi man naging mapagmahal at mapag-aruga sa amin noon si inay ay hindi pa rin namin siya matiis. Aaminin ko Papa Dudut na may hinanakit pa rin ako sa aking ina dahil sa mga nangyari noon. At alam kong ganun din ang iba kong mga kapatid. Sa kabila ng pagiging makasarili ni inay noon ay mas pinili ko pa rin na magpatawad at tanggapin na lamang kung ano siya. Bali-balik ta rin ko man kasi ang sitwasyon ay nanay ko pa rin siya at hindi na mababago yon. Ang mga katagang ito ang malimit kong marinig kay Lola Alicia noon. Isang hapon pagkagaling ko sa eskwela, pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakita ko na may hawak-hawak na papel sa kanyang kamay si Lola Alicia, Papa Dudut. Nyo, Lola. Sulat ito, Apo. Kanino po galing yung sulat? Galing ito sa nanay mo. Kanina lang dumating. Talaga po? Ano pong sabi sa sulat? Ang sabi dito, kukunin ka na nila. Gusto ng inay mo na doon ka na sa kanya tumira at doon mo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Ayoko po, Lola. Gusto ko po dito sa inyo. Wala tayong magagawa. Sila ang mga magulang mo. Sila ang maaaring magdesisyon pagdating sa bagay na yan. Hindi niyo po ba sila pwedeng kausapin na dito na lang po ako sa inyo? Susubukan ko, Lina, sa abot ng aking makakaya. Kaya lang ang inay mo ang tiyak na may gusto nito. Kapag kasi siyang nagpasya, kahit ang itay mo ay walang magawa. Bakit po ba gusto na nila akong bawiin kung kailan malaki na ako? Ay, baka namimiss ka rin nila. Siyempre, magulang mo pa rin sila at gusto ka nilang makasama. Hindi ko pa rin po maintindihan. Bakit hindi po noon? May mga kapatid ka doon. Ayaw mo ba silang makita at makasama? Gusto po. Kaso po, mas gusto ko pa rin po na kayo ang kasama ko. Hindi naman tayo magkakalayo ng tuluyan. Pwede mo naman akong dalawin dito.
Pero Lola, ang layo po nila inay. Paano kung hindi po nila ako payagan? Eh di ako ang dadalaw sa'yo doon. Hindi niyo po ako naiintindihan, La. Kayo po ang gusto kong makasama. Dito ko po gustong tumira. Makinig ka sa akin, Lena. Kahit bali-balik ta rin mo man ang sitwasyon, sila pa rin ang mga magulang mo. Sila lang ang may karapatang magdesisyon kung saan ka titira. Bakit kasi nila ako iniwan sa inyo tapos babawiin din nila ako? Hindi ako aso para basta na lang nilang iwan ng ganon. Siyempre hindi ka aso. Ikaw talagang bata ka kung ano-ano ang sinasabi mo. Totoo naman po eh. Sabi ng Chang, ayaw lang akong alagaan ni inay kaya iniwan niya ako sa inyo noon. Hindi ka dapat nakikinig sa tiyang mo. Mahal ka ng mga magulang mo. Kung totoo po yan, bakit hindi nila ako dinalaw dito? Abala lang sila. Alam ko kasi may trabaho ang inay mo noon, kaya hindi ka niya maalagaan. Ngayon naman, walang iintindi sa mga kapatid mo. Bakit pakiramdam ko, Lola? Para pong pinagtatabuyan niyo na ako. Hindi yan totoo, Apo. Gusto ko nga dito ka lang sa puder ko eh. Baka po pagod na kayong alagaan ako. Dahil po ba matigas ang ulo ko? Hindi, Lena. Kailanman hindi ako mapapagod alagaan ka. Mahal na mahal kita. Yan ang lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Simula po noon, kayo lang po talagang nagmahal at nag-alaga sa akin. Tandaan mo, Apo, hindi lang ako ang nagmamahal sa'yo. Nariyan pa ang mga magulang mo. La, huwag yun na lang po akong ibigay sa kanila. Lahat gagawin ko, Apo, para mapakiusapan ng mga magulang mo. O siya, sige na, maglaro ka na sa labas. Ayoko po, Lola. Wala na po akong ganang makipaglaro. Itong batang ito talaga, oh. Oy, sige na, puntahan mo muna mga pinsan mo para makapaglaro na kayo. Sige na nga po. Magpapalit lang po ako ng pambahay. Huwag mo munang intindihin yung mga napag-usapan natin tungkol sa pagkuha sa'yo ng mga magulang mo. Matagal pa naman yun eh. Habang di pa naman nangyayari, dito ka muna kay Lola. Opo, Lola. Isang taon pa lamang ako noon, Papa Dudut, nang iwan ako ng aking mga magulang sa pangangalaga ng aking lola. Hindi malinaw sa akin ang dahilan nila, ngunit lagi kong naririnig sa aking tiyahin na kapatid ng tatay ko na likas raw na tamad ang aking ina. Puro sarili lamang daw niya ang iniisip. Noong panahon na yon ay hindi ko pa ganong naiintindihan ang sinasabi ng tiyahin ko. Bagamat istrikta si Lola ay masasabi kong mapagmahal at malambing ito sa maraming pagkakataon. Madalang ding magpadala noon ng pera ang aking mga magulang. Mabuti na lamang at may pensyon ng aking lola na siyang ginagastos namin sa pang-araw-araw at baon ko sa eskwela. Inaamin ko po na may mga pagkakataon noon na hinihiling kong sana ay kapiling ko ang mga magulang ko. Lalo't merong mga program sa eskwelahan na kailangan ng kanilang presensya. Si Lola Alicia ang laging pumupuno sa mga kakulangan ng aking mga magulang. Hindi ko lang lubos maunawaan na kung kailan tanggap ko na sa sarili ko na si Lola Alicia na lamang ang makakasama ko habang buhay ay saka naman sila magsasabi na gusto na nila akong kunin. Dumating ang araw na kinakabahan ako, Papa Dudut. Hapon na noon, galing ako sa eskwelahan, nadatnang ko si Lola na may kausap na isang babae. Ipinakilala siya sa akin ni Lola Alicia. Hindi lang siya basta bisita. Siya raw ang aking ina, Papa Dudut. Kumusta ka na, Lina? Ang laki mo na. Ayos lang po, inay. Kumusta din po? Ayos lang din naman. Halika rito sa tabi ko. May mga dala akong pasalubong sa'yo. Salamat po, Nay. Nabanggit ba ng lola mo yung tungkol sa sulat na ipinadala ko? Opo,
Sinabi niyo daw po na gusto niyo na daw po akong kunin. Oo, Lina. Para sama-sama na tayo ng mga kapatid mo. Doon mo na ituloy ang pag-aaral mo. Nay, pwede po bang dito na lang po ako kay Lola? Lina, nag-usap na kami ng lola mo. Ako ang nanay mo, kaya tama lang na sumama ka na sa akin. Pero Nay, matanda na po kasi si Lola. Wala po siyang makakasama. Huwag mong alalahanin ang lola mo. Nandyan naman ang ibang mga tiyo at tiyahin mo. Nandyan lang sila para tignan siya. Hindi nila pababayaan ang lola mo. Nay, ayoko po talagang sumama sa inyo. Gusto ko po talaga dito kay Lola. Hindi mo ba gusto na makasama kami? Ayaw mong makasama ang tunay mong pamilya? Gusto po. Pero mas gusto ko pa din pong makasama si Lola. Makinig ka, Lina. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Bakit niyo po ba ako pinipilit sumama sa inyo, Nay? Mas gusto ko nga po dito kasama si Lola. Nag-usap na nga kami ng lola mo. Payag na siya na kunin kita. Huwag mong bigyan ng problema yung matanda. Dahil kung hindi ka sasama sa akin at magmamatigas ka, mapipilitan akong humingi ng tulong sa barangay. Maisama lang kita. Sana po tinanong niyo ako kung gusto kong sumama sa inyo. Hindi po bigla niyo na lang po akong kukunin kay Lola. Hindi na kita kailangan tanungin. 10 taon ka pa lang, dapat malaman mo na kaming mga magulang mo pa rin ang masusunod, hindi ikaw at hindi rin ang lola mo. Sige na po, Nay. Dito na lang po ako kay Lola. Huwag mo na akong pahirapan, Lina. Ang layo ng pinanggalingan ko para walang mahita sa pagpunta ko rito. Sinabi ko naman po na ayaw kong sumama sa inyo. Kayo lang naman pong mapilit. Ikaw ang mapilit. Pinipilit mo na dito ka lang. Kung ipagpipilitan mo yung gusto mo, sinasabi ko sa'yo, mapipilitan talaga akong humingi ng tulong sa barangay. Sasabihin ko na ayaw kang ibigay ng lola mo dahil nalaso na niya ang isip mo. Hindi po totoo yan! Huwag mo akong subukan. Kilala ako ng lola mo. Kahit itanong mo pa sa kanya kung ano ang gusto ko, yon ang nasusunod. Gusto ko lang naman po makasama si Lola. Kami ang totoo mong pamilya. Kaya dapat lang na kami ang piliin mong makasama, hindi ang lola mo. Bakit kasi kailangan niyo akong iwan noon? Tapos babawiin niyo rin naman pala ako. Anong klaseng tanong yan? Yan ba ang natutunan mo sa lola mo? Yan ba ang tinuturo niya sa'yo? Ang sumagot ng ganyan sa mismong nanay mo? Mabait po si Lola ko. Wala po siyang itinuro sa akin na masama. Sa nakikita kong ugali mo ngayon, malabo yung sinasabi mo. Baka sinisiraan niya pa kami sa'yo. Hindi po totoo yan, Nay. Mabuti pa ayusin mo na ang mga gamit mo. Hindi ko na mahihintay na magbakasyon kayo. Hindi mo natatapusin ang pag-aaral mo rito. Aalis na agad tayo. Huwag po muna, Nay. Kasama po ako sa top. Sayang naman po kung hindi na po ako papasok. Hindi naman importante yung honor-honor na yan eh. Elementary ka pa lang naman. Tsaka baka gawin niyo pang dahilan niya ng lola mo para hindi kita maisama pa uwi. Parang awa niyo na po, Nay. 1 linggo na lang naman po eh. Buo na ang pasya ko. Sa ayaw o sa gusto mo, aalis na tayo bukas. Kung magmamatigas ka, isasama ko lola mo mamaya sa barangay. Kausapin namin yung barangay chairman dito sa lugar para mapaliwanagan siya na ako ang may karapatan sa'yo. Sasama na po ako sa inyo. Huwag na lang po kayong gumawa ng gulo. Maawa po kayo kay Lola, Nay. Ikaw ang gumagawa ng gulo. Kung hindi ka sana nagmamatigas, kanina pa tapos tong usapan na to. Sige na, ayusin mo na mga gamit mo. Padudot wala akong nagawa noon kundi ang sumunod na lamang sa kagustuhan ng aking ina kahit labag sa aking kalooban. Dahil sa takot na rin na gumawa siya ng gulo na maaaring makasama sa aking lola. Ayokong ako pang maging sanhi kung sakaling may masamang mangyari kay Lola Alicia. Nang gabing yon dahil labag nga sa loob ko na sumama sa aking ina, si Lola na ang nagayos na mga damit ko at kita ko ang labis na lungkot sa kanyang mukha. Ako naman habang nanonood sa kanyang ginagawa ay wala ring tigil sa pagluha. Marami ring bilin si Lola sa akin, papadudin. Maging masunurin daw ako sa aking mga magulang, katulad ng pagsunod ko sa kanya. Tanging mga tango lamang ang naging tugon ko kay Lola, papadudot.
Hindi ko kasi magawang magsalita ng mga oras na yon. Kinabukasan ay dumating na ang sandali na kailangan na naming maghiwalay ni Lola. Kahit mugto na ang aking mga mata, ay hindi pa rin ako tumatahan sa pag-iyak habang iyakap ko ng mahigpit ang aking Lola Alicia. Hinila na ako ni inay at pilit na pinapasakay sa naghihintay na tricycle na siyang maghahatid sa amin sa terminal ng bus. Kahit umaandar na ang sinasakyan namin ay panay pa rin ang lingon ko, Papa Dudut. Hanggang sa si Lola Alicia na tinuring kong sariling ina ay tuluyan nang nawala at hindi na nakita ng aking mga mata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging mainit ang pagtanggap sa akin ng mga kapatid ko. Masaya nila kaming sinalubong ni inay, Papa Dudut, at ramdam ko ang pagyakap nila sa akin at pananabik na makilala ko bilang ate nila. Ganon din si itay, nakita ang saya sa kanyang mukha habang nakatingin sa amin. May nadatnan din akong kasambahay sa bahay ng aking mga magulang at sabi nito sa akin, siya raw ang nag-aasikaso sa aking mga kapatid. Kaya laking gulat ko noong sisantihin siya ni inay matapos ang ilang araw. Nang mag-usisa ako ay sabi lang ng aking kapatid na wala na raw pampasweldo sa kasambahay, kaya pinaalis niya. Simula nga noon, Papa Dudut, ay ako nang nag-asikaso sa aking mga kapatid at sa iba pang mga gawaing bahay, habang ang aming ina ay abala sa kanyang mga bisyo at barkada. Batid naman ng aking ama ang ginagawa ni inay, ngunit nagtataka ako kung bakit hinahayaan lamang niya ito. Nasa high school na ako noon nang 2 beses pang nagbuntis ang aking ina at ako nag-alaga pareho sa mga kapatid ko. Nang mga panahon na yon ay lalong nalulong sa bisyo ang nanay ko. Ako naman, simula nang mapunta sa poder ng aking mga magulang ay hindi na nakaranas pa na maglaro at magkaroon ng mga kaibigan. Inilaan ko na lamang ang aking panahon sa pag-aasikaso sa aking mga kapatid. Hanggang isang araw ay hindi ko na natiis na hindi kausapin si inay sa gusto ko sanang mangyari, Papa Dudut. Nay, gusto ko po sanang mag-aral. Saan mo naman kami pakukuhain ng itay mo ng ipangtutusto sa pag-aaral mo, Aber? Sana po kasi pumayag na kayo nung merong gusto magpaaral sa akin kahit vocational lang. Di sana nakagraduate na po ako. Paano kita papayagan noon? Alam mong kapapanganak ko pa lang sa bunso mong kapatid. Wala naman ako ibang aasahan dito kundi ikaw, tapos lalayasan mo pa ako? Kaya niyo naman po akong pag-aralin eh. Para po hindi mabigat sa inyo, mag-working student po ako. Malaki pa rin ang magagastos kahit working student ka. Gusto mo bang masakripisyo ang pag-aaral ng iba mong mga kapatid? Baka po ayaw nyo lang kasi na masakripisyo ang pagiging buhay dalaga ninyo. Alam nyo po kasi na pag nawala ako sa bahay na to, mapipilitan kayong pumirmi dito. Hoy, Lina! Ayusin mo tono ng pananalita mo sa akin, ha? Mukhang nawiwili ka ng pagsasalitaan ako ng ganyan lintik ka, ha? Hindi ka pa nakakapagtapos ng college, akala mo kung sino ka na makaasta? Paano pa kaya ako nakapagtapos ka na? Di mamandohan mo na lang ako rito? Gusto ko lang naman po talaga makapag-aral kahit vocational lang. Wala kang pera na pampaaral sa'yo! Kulit mo, ah! Pagdating sa amin ng mga kapatid ko, palaging walang pera. Pero pagdating sa sugal at barkada ninyo, hindi kayo nauubusan ng pera. Sino ka para punahin ang mga ginagawa ko? Intrimitida ka! Wala kang ambag sa bisyo ko kaya manahimik ka! Hindi mo perang ginagastos ko kaya wala kang karapatan sumbatan ako! Tigilan mo ako, Lina, ha? O susungal-ngal na kita! Hindi ko nga pera ginagastos ninyo sa mga bisyo nyo. Pero sana naman, Nay, maisip nyo rin na may pangarap din ako sa buhay. Hindi ko pinangarap na tumanda kakaalaga ng mga kapatid ko. Habang kayo, feeling nyo nagdadalaga kasama ng mga tropa ninyo.
Ano ngayon? Inggit ka? Ni maghanap ka ng kakaibiganin mo? Paano po ako makakahanap ng kaibigan? Simula nung kunin ninyo ako sa poder ni Lola, ako na nagpakananay sa mga kapatid ko. Responsibilidad na dapat kayo yung gumagawa. Ano ngayon? Kapatid mo naman sila. Mas gusto mo pa na mga tulong doon sa gusto magpaaral sa'yo kaysa alagaan mga kapatid mo? Sila, balak nila akong pag-aralin kapalit ng pangangatulong ko sa kanila. Boba! Kala mo ganun lang kadali makisama sa ibang tao? Tanga, hindi! Paano ko malalaman? Hindi nyo nga ako pinapayagan lumabas ng bahay. Masyado ka kasing atat. Yung kumari ko, naghahanap siya ng katulong, doon ka pumasok. Total gusto mo nang umalis dito sa bahay, doon ka sa kanya. Akala nyo hindi ko alam na malaki ang pagkakautang nyo doon sa kumari nyo? Gusto nyo pang mamasukan ako doon para mabayaran ang utang nyo sa sugal? Bakit hindi kayo ang mga tulong sa kanya para mabayaran nyo siya? Bastos ka! Noon pag ganyang katalas dila mo kung sagot-sagutin mo ako? Kayo rin na nagtutulak sa akin para mawalan ako ng respeto sa inyo. Dahil na rin sa mga ginagawa niyo sa amin ng mga kapatid ko at kay Itay. Tatay mo nga hindi ako kinaya. Ikaw pa kayang anak ko lang? Sobrang bait kasi ni Itay kaya hinahayaan niya lang ang mga pinaggagawa ninyo. Takot lang siyang iwan ko. Kaya ikaw, kung ayaw mong mawalan ng nanay ang mga kapatid mo, ayusin mong pagsagot-sagot mo sa akin. Mas mabuti pa nga siguro na iwan niyo na lang kami. Baka sakaling makaranas naman kami ng konting kaginhawaan sa buhay. Paano giginhawa ang buhay nyo? Walang diskarte sa buhay ang tatay nyo. Hindi totoo yan. Responsable si Itay. Kayo lang ang humihila sa kanya pababa. Kita mo yung lumalabas sa bibig mo? Tapos gusto mo pa kunong mag-aral? Pues mabulok ka rito sa bahay. Yun naman talaga ang gusto nyo eh. Yung mabulok ako rito. Habang kayo, nagpapakasaya kasamang tropa ninyo. Pati ang lalaki nyo. Sige! Ipagsigawan mo pa, lakasan mo! Para marinig ng mga kapitbahay at makarating sa tatay mo! Talaga bang wala na kayong kahihiyan? Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Ang alam ko, mabuti akong inanong piliin kong iluwal kayo sa mundong to. Pwede ko naman sana kayong ipalaglag pero hindi ko ginawa. Sana nga ginawa nyo na lang para hindi na namin dinadanas yung ganitong paghihirap na maging nanay kayo! Yung sinasabi mong paghihirap na nararanasan nyo, wala pa yan sa kalingkingan na paghihirap ko noon. Kaya ba pinaparanas nyo rin sa amin ngayon? Mararanasan nyo talaga yung hirap kasi yun ang nakaguhit sa mga palad nyo. Anong klaseng katwiran yan, Nay? Kung ano-anong sinasabi ninyo para lang mapagtakpan ng mga pagkukulang ninyo. Bahala ka kung ayaw mo intindihin mga sinasabi ko. Bahala talaga ako! Magtatapos ako ng pag-aaral. Hindi na ako papayag na pigilan ninyo! Papadudot yon ang pinakamatindi naming pagtatalo ng aking ina. Sa kabila noong sumunod na mga araw ay maayos ko na rin siyang kinausap tuwing nasa bahay. Dumating naman yung punto na nadestino sa malayong lugar ang tatay ko. Stay in siya sa trabaho niya at kinuha ni inay ang pagkakataon na yon para ilang araw na hindi umuwi sa bahay habang nakadestino si Itay. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta at kung sino ang mga kasama niya. Dahil sanay na kami at hindi na bago sa aming magkakapatid, ang mga ginagawa niya ay hindi na rin kami nag-alala. May isang beses na umuwi ng madaling araw ang inay na puno ng pasa at galos sa buong katawan. Mugto ang kanyang mga mata na para bang kagagaling lamang sa pag-iyak. May hinala na ako noon, Papadudot, pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Napatunayan kong tama ang hinala ko nang sakto namang umuwi rin ng bahay ang Itay galing sa destino. Nauna lamang si inay kay Itay ng mga 30 minuto. Hindi pa masyadong nakakapag-ayos ang Itay noon sa bahay, biglang kumatok sa pinto ang kumari nila na ninang ng bunso kong kapatid. Pakiwari ko'y natsyempohan itong umuwi si Itay kaya nagmadali siyang pinuntahan si tatay sa bahay. Kinausap niya ang Itay tungkol sa kalokohan ng asawa niya at ng aking ina. Nang makaalis ang kumari nila, galit na kinumpronta ni Itay si inay. Noong nakaramdam ako ay ginising ko ang mga kapatid ko, tapos ay lumabas kami ng bahay para hindi nila masaksihan at marinig ang pagtatalo ng aming mga magulang.
Nung una akala ko po ay mapapanindigan ni Itay ang galit niya kay inay. Kaso'y nagulat na lamang ako noong makita kong mas nagalit pa ang inay. Nasaksihan ko rin kung paano paluin ng walis tambo ni inay si Itay. Napailing na lamang ako, Papa Dudut. Ang komplikadong sitwasyon namin sa bahay ay lalo pang pinagulo ng nanay ko. Tahasan talaga niyang hinahadlangan ang pagkakataon ko na makapagtrabaho. Noong panahong yon ay may isa akong pinsan na nagkataong nagbabakasyon sa lugar namin. Kinausap ko siya na isama niya ako sa Cavite pagbalik niya roon. Pumayag naman siya at tinaong ko na wala si inay sa bahay noong magpaalam ako kay Itay. Agad naman niya akong pinayagan sa pag-aakalang 1 linggo lamang akong mawawala. Ang hindi niya alam ay plano kong maghanap ng trabaho sa Cavite at hindi na muna babalik sa amin. Laking pasasalamat ko kasi lubos na naiintindihan ng pinsan ko ang kalagayan ko. Pinahiram niya ako ng pang-down sa inuupahan kong kwarto. Pinahiram niya ako ng pera na ipambibili ko ng mga kailangan ko at nireko niya ako sa kaibigan niya para makapasok ako sa pinagtatrabahuhan nito. Maayos ang tinakbo ng unang 1 buwan ko sa trabaho doon sa Cavite. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Kasi mo na gamit mo, bilis. Uuwi na tayo. Ayoko, Nay! May trabaho na ako dito! Hoy, Lina, hindi ka nagpaalam na maayos. Ang sabi mo sa tatay mo, 1 linggo ka lang mawawala. 1 buwan na. Alam ko naman kasi na hindi niyo ako papayagan eh. Pabayaan niyo na lang ako. Anong pabayaan? Sa ayaw mo sa gusto mo sasama ka sa akin pa uwi. Hinihintay ka na ng mga kapatid mo sa bahay. Nay naman, hayaan niyo na lang ako sa gusto ko. Magpapadala naman ako ng pera pag sahod ko eh. Sa atin ka na lang magtrabaho. Doon, malapit ka lang sa amin. Ang dami namang mapapasukan doon, dumayo ka pa rito. Paano ako makakapagtrabaho doon? Eh ayaw niyo nga akong payagan. Anong ayaw payagan? Anong pinagsasasabi mo? Ayos na yung galing niyo rin magmaang-maangan ah. Hoy, Lina, huwag kang makasarili. Ang liliit pa ng mga kapatid mo. Wala nagbabantay sa kanila pag wala kami ng tatay mo sa bahay. Tsaka kaya ako biglang napasugod. Kasi nung tanungin ko yung pinsan mong nagsama sa'yo rito, sabi niya wala ka na raw balak umuwi sa atin. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ko pwedeng iwan na lang basta ang trabaho ko. Huwag mo akong pilitin na mag-iskandalo rito, Lina. Kung kinakailangan kalad ka rin kita pa uwi ngayon, gagawin ko talaga maisama ka lang pabalik sa atin. Hindi na ako bata para takutin ninyo. Respetuhin niyo naman ang desisyon ko. Sumama ka na, anak. Kung kinakailangan luluhod ako para mapatawad mo lang ako. Pwede ba, Nay? Tama na nga yung drama ninyo. Nakakahiya sa mga nakakakita. Ipapahiya talaga kita rito kung hindi ka sasama ng mahinahon. Sumama ka na. Nangako ko sa mga kapatid mo na kasama kitang uuwi sa atin. Sa totoo lang, hindi ako makasarili dito, Nay. Kayo! Tigilan mo na yung kakaiyak mo! Ikaw pala tumadrama eh! Sige na, panalo na kayo. Sasama na ako sa inyo para manahimik na kayo. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko naman sa'yong hindi mo ko kaya. Matigas talaga ang ulo ko kasi may gusto akong gawin sa buhay ko na pilit yung hinahadlangan. Tumahimik ka! Kanino ko pang gustong iuntog sa padali ang ulo mo ng mauga eh? Ang dami mo pang sinasabi. Kunin mo na yung mga gamit mo bago kita kalad ka rin paalis dito. Gawin nyo na kaya! Ako na itong nagpapakumbaba sa'yo tapos panay pang talak mo? Kapal mo naman? Yan ba yung pagpapakumbaba? Ang peki naman ninyo! Hintayin nyo na ako rito! Saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di ililigpit ang mga gamit ko. Hindi ko alam kung anong klase kang ina. Pero hindi ko to makakalimutan kahit kailan. Tandaan nyo yan! Kung mga ganyan ka pa talaga, bakit? Ano ba ang masama sa gusto namin ng mga kapatid mo na makasama ka sa bahay? Alam nyo hindi yan ang totoong dahilan. Ginamit nyo pa mga kapatid ko. Gusto nyo akong umuwi para malaya ninyo magawa ang mga gusto nyong gawin kasama ng mga tropa ninyo. Habang pinapaako nyo sa akin lahat ng mga responsibilidad ninyo. Tumigil ka na kakaarte dyan. Mag-impake ka na bago ako mapundi sa'yo. Bilisan mo na! Papa Dudut, wala akong nagawa kundi ang sumunod kahit labag sa loob ko ang bumalik sa aming probinsya. Habang naglalakad kami paalis, sa aking tinutuluyan ay kita ko ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko.
Inis sila sa pagmumukha ko at naawa naman sila kay inay na pwedeng manalo ng award sa husay niyang umarte. Nakatungo na lamang ako hanggang sa makasakay kami ng jeep. Naging sunod-sunuran man ako sa aking ina ay nag-iisip pa rin ako kung paano ko siya matatakasan. Desidido talaga ako na huwag nang bumalik sa probinsya namin at buo ang loob ko na magtatrabaho na lamang ako para matustusan ko ang mga pangsarili kong pangangailangan at matulungan ang mga kapatid ko. Gusto kong maranasan nila ang kaunting ginhawa na maaari kong ibigay na hindi maibigay ng aming mga magulang. Papadudot kahit puno ng takot ang dibdib ko. Tinatagang ko na lamang ang loob ko at pagkakataon ko na kasi na mabago ang takbo ng buhay ko. May ilang minuto bago umandar at umalis ang bus sa terminal. Nagpaalam ako kay inay na magsi-CR muna. Mabilis po akong buwaba at kumaripas ng takbo palabas ng terminal. Rinig ko pa nga ang malakas na tawag sa akin ni inay ngunit hindi na ako lumingon pa. Kahit wala pa akong plano basta nalaman sa aking mga mata. Hindi ko alam kung luha ba yon ng saya dahil sa wakas ako'y malaya na. O luha yon ng lungkot dahil posible na ang mga kapatid ko ay hindi ko makita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot matapos kong takasan si inay sa terminal. Isang buwan noon ang lumipas ay nagkaayos naman kaagad kami ng mga magulang ko. Nangako na lamang ako noon na laging magpapadala ng pera na panggastos ng mga kapatid ko para sa pag-aaral nila. Nang mga panahon na yon ay isa na akong caddy at masaya ako na binubuhat yung mga bag ng mga nag-golf at nagbibigay ng assistance sa kanila tuwing may laro sila. Masasabi kong malaking tulong ang trabahong yon sa akin kasi nabibili ko na ang mga pangangailangan ko. At ang mahalaga sa lahat ay naibibigay ko na rin ang ibang pangangailangan ng aking mga kapatid. Halos mag-iisang taon na ako sa trabaho ko noon pero ang nakakalungkot ay hindi pa rin nagbago si inay. Lalo pa raw itong lumala, sabi sa akin ng mga kapatid ko. Palagi nilang sumbong na malimit daw na mag-away ang mga magulang namin dahil hindi na rin matiis ni Itay ang ginagawa ni inay. Muntik din daw na masaksak ni Itay si inay noong minsan itong umuwing lasing. Nagawa lang daw awatin ang pangatlo kong kapatid. Ang problema, nadaplisan siya ng kutsilyo sa kamay na naging sanhin ng pagkakasugat niya. Kahit nga raw yung perang pinapadala ko para sana sa mga kapatid ko ay nagagastos din umano ni inay sa pagsusugal. Baon na rin daw sila sa utang at doon na ako nag-decide na sa kapatid ko na lamang na sumunod sa akin ipadala ang pera at hindi na sa nanay ko. Nagpatuloy ng ilang beses ang ganong setup namin ng kapatid ko. Isang araw papasok ako sa golf course na pinagtatrabahuhan ko. Pagbaba ko pa lamang ng shuttle sa tapat ng gate ay may natanaw akong babae na kausap ng gwardya. Nay, anong ginagawa niyo dito? Paano? Ayaw mo sagutin mga tawag ko kaya pinuntahan na lang kita. Huwag tayo dito mag-usap. Sumama muna kayo sa akin. Dito na lang. Di naman magbabagong pag-uusapan natin pag lumipat tayo ng lugar. Huwag sana kayong gumawa ng eksena dito. Nakikiusap ako sa inyo, Nay. Huwag ka mag-alala. Gusto lang kitang kausapin. Bakit niyo ba ako pinuntahan dito? Ano ba sa tingin mo? Bakit kasi kailangan sa kapatid mo ipadala yung pera? Ganun mo na lang ba kami baliwalain ng Itay mo? Pagkatapos ka naming alagaan at palakihin? Hindi naman sa ganun. Paggastos nila yun sa pag-aaral nila, Nay. Kaya Ano? Ganun na lang yon. Kami na lang ang bahala sa buhay namin ng Itay mo? Wala ka ng balak bigyan kami? Yun ba gusto mong palabasin? May sahod naman si Itay ah. Kayong humahawak ng pera niya. Hayaan niyo na yung perang pinapadala ko sa mga kapatid ko. Bakit? Sa tingin mo hindi nakikinabang mga kapatid mo sa pera ng tatay nyo? Hoy,
Doon kinukuha yung pangkain nila, pambayad sa tubig at kuryente. Makakala mo kung saan lang napupunta sahod ng tatay mo. Hindi yun ang nakarating sa akin. Hanggang ngayon daw nagsusugal pa rin kayo. Baon daw kayo sa utang at araw-araw may nagpupunta sa bahay para maningil. Yan ba ang sumbong ng mga kapatid mo? Oo, Nay. Hindi ba kayo naaawa sa mga kapatid ko? Hindi ba kayo naaawa kay Itay? Sa akin ba hindi ka naaawa? Puro na lang sila ang inaalala mo? Magdadrama na naman kayo eh. Malilate na ako sa trabaho. Kailangan ko nang pumasok. Tsaka na tayo mag-usap. Huwag mo akong tinatalikuran! Bastos ka talaga! Sabi ko naman sa inyo, huwag tayo dito mag-usap. Balak nyo na naman kasi mag-iskandalo eh. Gagawin ko talaga pag hindi ka umayos! Hindi na sana kayo nagpunta dito. Bakit hindi? Para hindi malaman ng mga katrabaho mo yung tunay mong ugali? Pabuti nga to para malaman nila kung paano mo tratuhin sarili mong ina. Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Hindi ba masama itong ginagawa mo ngayon? Imbis na tanungin mo ako kung kumusta biyahe ko at kumain na ba ako, mas inuna mo pa na ipagtabuyan ako. Hindi ko kayo pinagtatabuyan. Anong hindi? Palagay mo sa akin, di marunong umintindi ng Tagalog? Ginawa mo pa akong tanga? Hindi ka na talaga nagbago? Kayo ang hindi nagbago. Mahilig pa rin kayo magpaawa para makakuha ng simpatsya. Wala ka naman kasing awa sa sarili mong ina. Lagi mo na lang akong binibigyan ng sama ng loob sa mga pinagsasasabi at mga pinaggagagawa mo. Tama na, Nay. Sabihin nyo na lang kasi kung ano ba talaga yung pakay nyo para matapos na tong usapan na to. Tingnan mo yung pananalita mo sa akin. Ha, Lina? Parang wala ka talagang pinag-aralan. Oh, eto, Nay. Sakto. Sumahod ako sa paluwagan kahapon. Kunin nyo na. Alam ko naman na pera lang ang pinunta nyo rito eh. Akala mo naman ang laki ng binibigay mong pera para pagmalakihan mo na ako ng ganyan? Hindi ako nagmamalaki. Umiiwas lang ako sa gulo. Hindi ako mo. Hindi naman guminhawa karampot na tulong mo. Kakarampot? Bakit hindi nyo na lang ipagpasalamat na kahit paano nakakatulong ako sa inyo? Sige, huli na yung pera na yan. Hindi na ako magbibigay. Total kakarampot lang naman pala eh. Nananakot ka pa? Para sabihin ko sa'yo, kahit buong buhay ka magtrabaho, hindi mo mababayaran paghihirap namin ng tatay mo. Mapalaki ka lang na maayos. Nasasabi niyo talaga yan? Bakit hindi? Ang dami kong hirap sa inyo ng mga kapatid mo. Tapos tong maliit na halagang to, isusumbat mo pa? Tama na nga po, Nay. Nakakapagod na yung mga drama niyo sa buhay. Ang gusto ko lang naman, maging maayos ang pamilya natin. At hindi yung mangyayari hanggat hindi nyo tinitigilan yung mga bisyo ninyo. Nagpapapaniwala ka kasi sa mga sumbong ng mga kapatid mo sa'yo. Ang itay mo kasi ang tanungin mo. Bakit ko pa siya tatanungin? Alam ko naman na pagtatakpan niya lang kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Kahit sa ama mo, wala ka na rin galang? Kahit kailan na hindi nawala ang respeto ko sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa kabila ng mga ginagawa ninyo, pinagtitiisan pa rin niya kayo. Sabi ko naman sa'yo, takot ang tatay mo na iwang ko siya. Huwag kayo masyadong kampante, Nay. Baka matauhan si Itay, tapos bigla ka na lang niyang iwan. Ipapaalam ko lang, walang amor sa inyo mga kapatid ko. Hindi ka dila. Masyado nang humahaba. Wala ka namang kasusta-sustansyang kausap. Uwi na ako. Basta yung obligasyon mo, ha? Huwag mong kakalimutan. Tama yan. Umuwi na kayo. Tsaka pakiusap lang, ha? Huwag nyo na akong pupuntahan dito. Papadudot dahil nga sa pagsugod na yon ni inay sa pinagtatrabahuhan ko ay lalo tuloy lupa. Naisip ko nga na tuluyan ng hindi magpadala at sarili ko na lamang muna ang unahin ko. Kaya lang ay nakonsensya naman ako. Ayoko kasi na kumakain ako ng masarap tapos ay maiisip ko na naghihikahos ang mga kapatid ko sa probinsya. Sa huli ay kahit ganoon ang ginawa ni Itay ay patuloy pa rin ako sa pagpapadala. Sa dami ng mga iniisip ko ng mga panahon na yon ay napansin kong madalas na distracted ako sa trabaho. Ganon talaga pag sinosolo mo ang problema. Hanggang sa may nakilala kong guest sa golf course na naging kaibigan ko. Walang iba kundi si Renz. 45 years old na siya noon at hiwalay sa asawa.
Matangkad siya at malinis tignan at maayos manamit. Ilan lamang yon sa mga katangiang nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Pinili ko man na hindi na muna ikwento ang lahat ng mga pinagdadaanan ko kay Renz noon. Siya ang parang naging hingahan ng lahat ng sama ng loob ko. Nakatulong din na madalas niya akong napapatawa tuwing nagkwekwentuhan kaming dalawa. Hindi nga nagtagal, ang pagkakaibigan namin ay nauwi sa pag-iibigan. Ilang buwan din tumagal ang aming relasyon bago ko natuklasan na meron na palang ka-live-in si Renz. Agad ko siyang kinumpronta at hindi naman niya ito itinanggi. Doon na nga natapos ang namamagitan sa aming dalawa. Masakit para sa akin ang naging paghihiwalay namin, ngunit meron palang masasakit pa nang matuklasan kong nagdadalang tao ako at posibleng maging dalagang ina. Tuliro ako ng mga panahon na yon at sa takot ko na mahusgahan at malagay sa kahihiyan ay wala akong pinagsabihan ng aking mga pinagdadaanan. Matapos kong makapag-ipon ng lakas ng loob ay tinawagan ko si Renz. Desidido na akong ipaalam sa kanya ang pagdadalang tao ko. Sa pakikipag-usap pa lamang niya sa akin sa cellphone ay ramdam ko na kaagad ang panlalamig sa kanyang boses. Ang daming tumatakbo sa isip ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Naisip ko rin na parang gusto ko nang mag-back out at wag nang sabihin sa kanya. Kaya lang ay kailangan ko ng tulong niya. Pumayag siyang magkita kami, Papa Dudut, sa kondisyon na yun na ang huli at kailanman ay hindi ko na siya tatawagan pa. Gusto na raw niyang bumawi sa kinakasama matapos naming pagtaksilan nito. Sa sinabing yon ni Renz ay parang siya pa ang naging biktima. Pakaramdam ko ay nabaliktad ako at ako pa ang naging masama. Lalo tuloy akong nawala ng pag-asa. Pero hindi ko na lang pinansin yon. Nasa punto na kasi ako ng pagiging desperada, Papa Dudut. Kailangan ko talagang sumugal kahit suporta lang sa bata ang makuha ko mula sa kanya ng mga panahong yon. Salamat naman at pinagbigyan mo ko na makausap ka. Wala ka kasing tigil sa pagtawag eh. Pasensya na ha. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Renz, buntis ako at ikaw ang ama. Ano? Huwag mo nga ako pinagloloko, Lina. Totoo, buntis nga ako. Sigurado ka bang akin yan? Oo naman! Hoy, isang beses lang may nangyari sa atin. Paano ako makakasiguro na akin nga yan? Baka naman sa akin mo lang gusto ipaako. Alam mo naman na ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Tsaka ikaw lang ang nakagalaw sa akin. Pwede namang sinasabi mo lang na ako nakauna sa'yo kahit hindi. Ha? Anong sinasabi ko lang? Di ba napatunayan mo naman? Malay ko ba baka uma-acting ka lang? Gusto mo lang ata talagang sirain pagsasama namin ang kinakasama ko eh. Para sabihin ko sa'yo makinig ka mabuti. Isaksak mo to sa kokote mo. Wala akong balak hiwalayan siya. At mas lalong hindi ko siya ipagpapalit sa'yo. Ibig bang sabihin, hindi mo talaga ako minahal? Akala mo minahal kita? Akala mo kung ano yung meron tayo nun pagmamahalan yun? Tatanga-tanga ka pala talaga eh. Tsaka tingin mo ba siseryosohin kita? Ano ka ba? Kadi ka lang naman eh. Tagabuhat ng mga bag. Alalay ng mga naggo-golf. Ganun ka lang. Yung ka lang. Eh yung kinakasama ko may tinapos. Maganda trabaho. Profesional. Eh ikaw, ano bang meron sa'yo? Naging totoo ko sa'yo. Yun pala ginamit mo lang ako. Huwag kang umasta na parang aping-api ka. Ginamit mo lang din naman ako Nakinabang ka rin naman sa akin. Di ba nga sa akin mo nilalabas lahat ng mga sama ng loob mo sa pamilya mo? Lalo na yung mga sama ng loob mo sa nanay mo. Kahit na umay na ako, pilit ko pa rin pinakikinggan. Kasi nga kailangan mo. Paano na tong dinadala ko? Anak mo rin ito. Hindi ko kakayanin na buhayin siya ng mag-isa. Alam mo kung anong sitwasyon ko. Hindi ko yun inilihim sa'yo, di ba? Bahala ka. Diskarte mo na yan. Ipalaglag mo para tapos na agad problema mo. Seryoso ka ba sa mga pinagsasasabi mo?
Alam mo kung bakit kita nagustuhan? Akala ko kapag may edad na, mature at responsable na mag-isip. Yun pala, mas masahol ka pa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi na ako nagtataka kung bakit iniwan ka ng unang mong asawa. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala ka pa rin mahihita sa akin. Ha? Hindi ko pa rin pananagutan yung pinagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na kakausapin kita tungkol sa anak ko. Dapat lang! Hoy, huwag mo na akong guguluhin ha. Tandaan mo rin tong sasabihin ko. Masakit itakwil ng sariling ama. Pero mas masakit kapag anak nang nagtakwil sa ama niya. Oo ngayon? Akala mo may pake ako? Eh di takwil niya. Pakialam ko. Dami mong sinasabi, di ko naman anak yan. Ayaw mo lang aminin na nararamdaman mo na anak mo to. Wala akong nararamdamang ganyan. Talaga lang ha? Takot ka lang sa responsibilidad kaya ka ganyan. Oh, humahaba itong pinag-uusapan natin. Dami pang sinasabi. Akala ko ba hindi ka naman gugulo? Eh ano tong ginagawa mo ngayon? Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang nasa loob mo. Akala ko kasi kilala na kita eh. Nagkamali pala ako. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diyan ka magaling. Puro ka kasi akala. Maraming namamatay dyan, Lina. Di mo ba alam? Di mo nabalitaan? Hoy, makinig ka mabuti. Ipapaalala ko lang sa'yo para di mo makalimutan. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang yon. Oo naman. May choice ba ako? Kahit na may choice ka pa, kahit gustuhin mong balikan kita, wala ka nang maaasahan sa akin. Natauhan na ako. Uulitin ko hindi ko ipagpapalit sa'yo yung kinakasama ko. Papadudot mukha lang akong matatag noong magkaharap kami ni Renz. Pero ang totoo ay nanginginig ako sa sobrang galit, takot at awa sa sarili ko. Gustong gusto ko nang umiyak noon ngunit pilit ko lamang nilabanan. Nang umalis na siya at iniwan ako ay doon ko lang pinakawala ng bigat sa dibdib ko. Parang sasabog ang dibdib ko kaya hinayaan ko nang umiyak ako ng umiyak habang nagdarasal ng mataimtim. Para kung batang isinusumbong sa Diyos ang mga nangyari sa buhay ko at handa kong harapin ang hirap, wag lamang mawala sa akin ang anak ko. Pero hindi ko akalain papadudot na sa sobrang hirap para kong pumasok sa butas ng karayom. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang caddy habang hindi pa halata ang tiyan ko. 5 buwan na akong buntis nang itigil ko na ang pagiging caddy at namasukan naman bilang kasambahay sa isang pamilya na naninirahan dito sa Cavite. Nasa 8 buwan na ang aking ipinagbubuntis nang maisipan kong umuwi na sa aking Lola Alicia sa Albay. Malugod naman niya akong tinanggap at maging ang aking ipinagbubuntis. Inalagaan ako ni Lola hanggang sa mga anak na ako. Maayos ko pong naisilang noon ang sanggol na lalaki. Napakapalad ko kasi noong tumama ang COVID sa bansa, kapiling ko si Lola Alicia. Siyang nagsilbing gabay at sandigan naming mag-ina. Mahirap noong pandemic pero kinaya namin dahil kay Lola. Ngunit muling hinamon ang aking katatagan, papadudot. 2 taon na noon ang aking anak ng mamaalam at iwan ako ni Lola Alicia. Isa si Lola sa mga naging biktima ng COVID-19 sa bansa. Hinintay ko lang na mag 40 days si Lola tapos ay iniwan ko na ang Albay. Makalipas nga ang 3 taon ay muli akong bumalik ng Cavite para maghanap ng trabaho. Mabuti na lamang at hindi ako nawala ng komunikasyon sa dati kong katrabaho sa golf course. Sa tulong ng kanyang player na member sa naturang golf course ay muli akong nakabalik sa trabaho. Mabuti na rin matapos na nga ang pandemya noon at fully operational na ang golf course namin. Laking pasasalamat ko din na nakilala ko ang isang taong nagpabago ng aking buhay. Isang matandang balikbayan na member din ng golf course na 2 beses lang sa isang taon kung maglaro. Sa kabila ng katayuan ko sa buhay at pagiging isang dalagang ina, inalok niya ako na pakasalan at ituring na kanya ang aking anak.
Sa ngayon po, Papa Dudut, ay maayos na po ang relasyon ko sa aking ina pagkatapos ng ilang taong alitan sa pagitan naming dalawa. Makailang beses din po na umuwi kami ng probinsya namin sa Tarlac para makita ng aking pamilya ang anak ko. Masasabi ko po na sa kabila ng mga pagsubok at hirap na aking mga naranasan, ay maswerte pa rin akong maituturing. Naway kapulutan po ito ng aral o inspirasyon ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Alam ko na madalas na itong sinasabi ng marami at araw-araw nating napapakinggan. Pero totoo po na pag mas pinili mong maging mapagpatawad at tanggalin sa puso at isipan ang kagustuhang gumante sa mga taong nanakit sa iyo, ay pagpapalain ka. Ang inyong kapuso at kabarangay, Lina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay LS 97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mula sa pagsilang hanggang sa buhay mo kasalukuyan, paano mo masasabi na kilalang kilala ka na ng mga taong nakasama at nakasalamuha mo? Maging pamilya man yan o mga kaibigan. Meron ngang ibang magulang ang hindi kilalang pagkatao ng kanilang mga anak. Maaaring dahil hindi na sa kanila lumaki o nawala ang anak at maaaring napariwara dahil sa pagsama sa mga maling tao. Madaming dahilan, pero sino nga ba ang mas nakakakilala sa iyong buong pagkatao? Ang liham natin ay mula kay Arjo. Laki sa hirap mula sa Pampanga na nakipagsapalaran sa Maynila. Pinilit niyang magsumikap na pag-aralin ang sarili at makatapos para matupad ang mga pangarap sa buhay. Ibig sabihin ay isa siyang working student, mahirap ang sitwasyon, na nag-aaral at nagtatrabaho at solong gumagastos sa lahat ng kailangang bayaran, dagdag pa ang tuition at mga kailangan sa pag-aaral. Walang asawa o girlfriend si Arjo, na siyang dahilan kung bakit may ilang usap-usapan tungkol sa sexualidad niya. Isang chismis na makakaapekto sa kanyang buong buhay at relasyon sa ibang tao. Mas kilalanin natin siya at alamin ang kwento sa likod ng kanyang pagkakakilanlan. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Arjo, 21 taong gulang. Taga Pampanga po ako, pero dito ako nangungupahan ngayon sa Mandaluyong. Working student po ako. Dito lang ang eskwelahan ko sa Mandaluyong. Graduating na ako, Papa Dudut. Medyo late lang kasi natigil din ako ng 2 taon dahil sa problemang pinansyal. Nagtatrabaho naman ako sa Makati bilang service crew sa isang fast food chain. Umaga hanggang alas 3 ang klase ko. Kaya pasok naman po ang schedule ko sa trabaho na alas 4 hanggang alas 9 ng gabi. Pagkatapos ng trabaho ay kailangan mag-aral para sa assignment at leksyon kinabukasan. Ganon umiikot ang mundo ko ngayong graduating ako, Papa Dudut. Mas maluwag na ngayon kesa noong schedule ko mula noong first year ako. Kasi mas malayo ang eskwelahan ko sa bahay noon. Sa Pasay ako unang nag-aral at nang lumipat ng eskwelahang pagtuturuan ng teacher ko ay naitanong ko kung pwede ang transfer doon para mas malapit na ako sa bahay at sa trabaho ko. Sa kabutihang palad ay pupwede. Sa tulong na rin ng teacher ko ay nakapag-transfer ako. Kaya bago lang talaga ako sa eskwelahan ko ngayon at dito na ako gagraduate.
Ang hirap noon pero kinaya naman at kakayanin ko din ngayon dahil sa pagsisikap. Papa Dudut, NGSB po ako. Ang maidadahilan ko po ngayong college ako ay dahil nga po magkasabay kong ginagawa ang pag-aaral at pagtatrabaho kaya wala na po akong time para sa pag-ibig. Pero kung itatanong nyo kung bakit wala akong naging girlfriend noong high school, ay hindi ko din po alam kung bakit hindi ko naisipan yun noon. Isa pa siguro si nanay kasi lagi niyang pinapaalala na mag-aral muna at pagdating na ng kolehiyo sana magnobya. Kaso nga po hindi ko na kayang isingit ngayon ang relasyon. Para sa akin naman siguro ay darating yon kung darating. May 4 pala akong kapatid na puro babae. Hindi naman sa pagmamayabang Papa Dudut pero magaganda ang kapatid ko at may nagsasabi nga na isa lang daw ang hulmahan namin dahil magkakamukha daw kami. Yung mga tiyo at tiya ko sinasabi na hindi daw ako gwapo kasi maganda raw ako. Maganda raw kasi ang mukha ko pero Papa Dudut, aaminin ko din na medyo malamya akong gumalaw. Pero hindi po ako bading ha. Wala po akong problema sa mga bading pero gusto ko pong sabihin na hindi po ako isa sa kanila. Noong high school ay wala naman pong kumwestiyon ng pagkatao ko. Kaya hindi ko naman inisip na mangyayari yon hanggang sa dumating itong huling taon sa kolehiyo. Hi, Arjo! Arlene, bakit? Anong bakit? Bakit ka nandito? Dito din ako nag-aaral, nakalimutan mo na. Magkaklase nga tayo, di ba? Ang ibig kong sabihin, anong kailangan mo? Wala naman. Yayayain sana kita magmerienda. Wala akong pera eh. Siyempre, lilibre kita. Di pa ako nagugutom. Merienda lang, hindi naman tayo magpapakabusog. Sige lang, kain ka lang, may ginagawa pa ako eh. Ano bang ginagawa mo? Nag-aaral? Ikaw talagang hilig mo magpatawa. Seryoso ko, nag-aaral talaga ako. Mamaya ka na mag-aral. Vacant natin ngayon Kaya dapat nagre-relax tayo. Kailangan ko mag-aral para hindi ko naisipin tong subject na to pag uwi ko mamaya. Ang haba-haba pa naman ng ano mo. Ha? Ang haba ng oras mo para mag-aral mamaya pag uwi. Hanggang 3:00 lang naman tayo. O sige, ganito na lang. Mamayang uwian na lang tayo magmerienda. Kailangan ko umalis agad pagkatapos ng klase. Ano ba yan? Bakit ba? Iniiwasan mo ba ako? Hindi naman. May trabaho kasi ako ng 4:00 kaya kailangan ko umalis agad mamaya. O edi ngayon na nga tayo magmerienda. Arlene, nag-aaral pa nga ako. Ang dami mo namang excuses. O siya, edi dito na lang tayo. Sige, bahala ka. Ang init dito. Lipat tayo. Hindi maganda amoy ng damo pag naaarawan. Lipat tayo dun sa malamig. Ano ka ba? Bakit hindi mo ako pinapansin? Arlene, nag-aaral nga ako eh. Kampante ako dito sa pwesto ko. Kung gusto mo, lipat ka dun sa classroom, may ceiling fan dun. Tara! Ayoko nga dun, mas kampante ako dito. Ikaw na lang ang pumasok dun. Ayoko dun. Gusto ko dito. Ano ba talaga? Kanina gusto mong lumipat tapos ngayon gusto mo dito. Kung nasan ka, dun ko gusto. Arlene, huwag ka lumingki sa akin. Nakakahiya sa mga tao. Baka mapagbintangan pa tayo nagpi-PDA. Hayaan mo sila, edi chismis nila tayo. Ano kaya na i-chismis nila tayo? Bawal ang PDA sa loob ng campus. Sus, maniwala ka naman sa rule na yan. O sige, sabihin mo nga sa akin kung may hinuli na nagpi-PDA dito. Wala pa. O, kita mo na? Walang hinuhuli kasi wala namang gumagawa. Ikaw ginagawa mo, kaya baka ikaw maging example at madadamay pa ako. Okay lang ako mapagalitan basta kasama kita. Alam mo, nakakatakot yung trip mo. Tatayo na ako. Saan ka pupunta? Sa classroom. Akala ko ayaw mo doon at mas kampante ka rito. Kailangan kong pumunta sa classroom kasi oras na ng klase. Mamaya na tayo pumasok. Pwede naman malate ng 15 minutes.
Sige, doon ka na lang namin hintayin sa classroom. Arjo, sandali! Hindi ako tinantana ni Arlene, Papa Dudut. Nakakahiya na nga dahil hindi lang sa salita niya pinapa-obvious sa klase na may gusto siya sa akin, kundi pati sa pagka-pisikal. Na-call out nga siya ng teacher namin kasi hawak siya ng hawak sa kamay ko. Kahit nagsusulat ako, kaya sino ba naman ang hindi maiinis, Papa Dudut? Kaya mula noon lahat ng paraan ay ginagawa ko para iwasan siya. Hindi ko siya iniiwasan kasi babae siya, kundi dahil para huwag labang akong guluhin at ayoko ding mapahamak siya pag naipatawag siya dahil nga sa pagka-PDA niya. Ang teacher namin na nakahuli sa kanya ay ang dating teacher ko sa unang school na tumulong sa akin na mag-transfer at kilala niya ako na hindi ko ugali yon. At kilala din niya si Arlene sa pagiging expressive sa nararamdaman nito. Maliit lang ang eskwelahan namin, Papa Dudut, kaya ang hirap ng sitwasyon ko pag nangungulit na si Arlene. Ewan kung anong meron si Arlene kasi nalalaman niya kung nasaan ako at mapupuntahan niya ako. Pasensya na pero para siyang stalker, Papa Dudut. Pagpa-uwi na ay talagang ginagawa ko ang lahat para hindi niya ako makitang lumabas at umaalis dahil ayaw kong malaman niya kung saan ako nagtatrabaho at lalo na kung saan ako nakatira. Mabuti na lang at nasabihan ko ang teacher ko na ilihim ang info ko. Kasi wala din naman kahit isa sa mga kaklase ko ang nakakaalam ng trabaho at bahay ko dahil bago nga lang ako sa school. Hello sir? Yes po. Extend sir? Hindi pa pasok si Choi? Sige po. Total wala naman po akong pasok bukas. Kaya pwede po ako mag-extend mamaya. Sige po sir, salamat po. Swerte naman. Sakto, kailangan extra money. Kasi may bibilin ako para sa project. Salamat po Lord. Bulaga! OA naman magulat. Saan ka ba galing? Seryoso ka kasi sa telepono eh. Hindi mo napansin na kanina pa kita sinusundan. Ano bang kailangan mo? Kailangan ko ng kasabay. Di pa ako gutom. Kasabay sa paglalakad lang naman. Mauna ka na kasi may tatawagan pa ako. Hintay na kita. Baka naman pwede mo akong bigyan ng privacy. Hindi ako makikinig, promise. Di na lang ako tatawag. O tara sabay na tayo pumunta sa classroom. Mauna ka na. Anong mauna? Sabay nga, di ba? Mauna ka na. Susunod ako sa'yo. Ayaw! Uy, ano ba? Bitawan mo nga ako. Mamaya ma-report ka na naman. Eh di damay ka. Wala naman akong ginagawa. Ba't ako matadamay? Wala kang pruweba na wala kang ginagawa. Wala nga CCTV dito eh. Kaya pag sinabi kong damay ka talaga. Sige na. Sasabay na ako sa'yo. Pero pwede ba? Maglakad tayo nang hindi ka nakapulupot sa braso ko? Try ko. Di wag na tayo magsabay. Sige na nga. Sabay tayo mag-lunch ha. Hindi ako nagla-lunch. Pwede ba yun? Nakita mo na ba ako nag-lunch dito? Hindi ka ba nagugutom? Kumakain naman ako dun sa karinderyang mura sa pinupuntahan ko. Sige, doon tayo kumain mamaya, ha? Ano ka ba? Ang kulit mo naman eh. Paano makulit? Anong ginawa ko? Please naman. Ang dami namang may gusto sa'yo ah. Bakit ba ako kinukulit mo? Ayoko na mga may gusto sa akin. Gusto ko yung ako ang may gusto. Kasi alam ko magkakagusto ka rin sa akin. Wala pa kasi sa isip ko mga ganyan. Kaya sa iba mo na lang ibaling yung nararamdaman mo. No! Gusto ko ikaw! Ay, teka. Magbabanyo ako. Bilisan mo ha! Ay, salamat. Mamaya na ako lalabas. Sigurado, mapapagod sa paghihintay yun. Ba't ba ang tagal Uy! mo? Ba't ka pumasok dito? Banyo ng lalaki to. So? Anong so? Mapapagalitan ka. Oo nga, tama ka. Kaya lumabas ka na, please. Hindi no. Kasi hindi lang ako mapapagalitan. Dalawa tayong nandito eh. Kung ayaw mo, ako ang lalabas. Sandali! Aray! Bakit mo hinila yung polo ko? Makikipagrelasyon ka ba sa akin o hindi? Hindi! Pues sasabihin ko na hinila mo ako dito sa banyo at may balak ka sa akin. Ano? Salamat at may tao dito. O sige, siraan mo ako.
May witness ako na wala akong ginagawa. Ah, ganon. Pwes, sasabihin ko na dalawa kayong humila sa akin dito sa banyo dahil may bala kayong masama sa akin. Hindi sila maniniwala sa'yo. Tignan natin. Sa galing kong umarte, ewan ko na lang sa inyo. Sandali, Ano, suko ka na? may sasabihin lang ako. Bro, huwag ka matakot. Hindi niya magagawa sa atin yun. Paano ka nakakasiguro na hindi ko gagawin yun? Eto, pakinggan mo. Ah, ganon. Pwes, sasabihin ko na dalawa kayong humila sa akin dito sa banyo dahil may bala kayong masama sa akin. Hindi sila maniniwala sa'yo. Tignan natin. Sa galing kong umarte, ewan ko na lang sa inyo. Malalaman nila na siniset up mo kami. Hayop ka, Arjo! Bakit pa ayaw mo sa akin? Alam ko na! Bakla ka! Bakla! Mahilig sa lawat! Galit na galit si Arlene, Papa Dudut. Pero wala na akong pakialam dahil mabuti na lamang dahil sa teknolohiya ay naire-record ko ang lahat, kaya kung uulitin niya yon ay mapipilitan akong ilabas ang nirecord ko. Pinausap ko na lang yung isang estudyante na nasa banyo na huwag na matakot at ilihim na lang din ang nangyari kasi naaawa din naman ako kay Arlene pag nasira siya sa eskwelahan. Baka ma-expel siya. Pero kahit na pwedeng mangyari yon ay hindi tumigil si Arlene. Hindi na niya ako kinukulit pero hindi naman niya tinatantanan ang paggawa ng kung ano-anong chismis na bading daw ako. Kung ano-ano ang pinagkakalat niya, papadudot na kesyo, may kasama daw ako sa CR. Hindi ko din naman nahuhuli na siya ang nagkakalat ng chismis. Pero siya lang naman ang gagawa noon. May mga hindi naman naniniwala pero madami din ang naniniwala. Paminsan-minsan pag mag-isa ako, may mga nadidinig akong usapan na kesyo, sayang daw ako. Na kung alam daw ba kaya sa amin na bading ako at kung ano-ano pa. Ayoko na lamang patulan at ayoko na sanang magpa-apekto. Kaso ewan ba kung bakit ako naaapektuhan. Naalala ko tuloy noong bata ako dahil nga sa malamya akong kumilos ay tinatawag ako na Arjona. Pinipilit ko talaga, papadudot, na huwag na lamang patulan. Kilala ko naman ang sarili ko at isa pa, mas importante sa akin na matapos ko ang 4th year college, papadudot. Papadudot, bukod sa mga chismis ay madami pang ginagawa si Arlene para siraan ako. Nagpapadala siya ng mga message na kesyo nakita niya raw ako na may kahalikan na lalaki, na kesyo nag-check-in daw ako kasama ang isa sa mga kaklase namin. Minsan sa mga bulletin board ay may mga note na bading si Arjo. Hindi lang yon kundi pati sa mga CR ng babae ay may mga vandal na ganon ang sinasabi. Hindi naman nila mapagbibintangan si Arlene kasi wala namang witness. Pinatawag kami sa office ng dean at pinilit na pag-ayusin. Pero ayaw ni Arlene. Wala naman daw siyang ginagawa, bakit siya makikipag-ayos. May alam daw siya pero ayaw niya lang makialam para walang mapahamak. Siya pa talagang nagsabi noon, papadudot. Matapos kaming kausapin ay lumabas na kami ng sabay. Siguro dahil na rin sa napuno ako kaya napagbantaan ko si Arlene na may gagawin din akong pagkilos kung hindi niya titigilan ang ginagawa niya. Arlene! Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit sa akin mo tinatanong yan ikaw ang may ginawa? Wala akong ginagawa sa'yo. O wala ka palang ginagawa Siguro kung may ginawa ka lang, hindi nangyari to. Maayos naman pakikitungo ko sa'yo ah. Paanong maayos? Natatandaan mo ba na palagi mo akong pinagtatabuyan? Hindi kita pinagtatabuyan. Sinasabi ko lang sa'yo na may ginagawa ako. Napaka-importante sa akin ang pag-aaral ko. Gusto ko makagraduate agad. So, sinasabi mong hindi mahalaga sa akin ang pag-aaral ko at ayaw ko makagraduate? Arlene, alam mo naman ang ibig kong sabihin eh. Ewan ko lang ha, pero ikaw ata ang hindi maintindihan ang gusto kong sabihin. Alam ko may gusto ka sa akin, pero wala pa kasi sa isip ko na makipagrelasyon. Talaga? May gusto ako sa'yo? Yabang mo? O sige, edi wala kang gusto sa akin. Ang gusto ko lang naman, ibigay mo sa akin yung oras ko para mag-aral. Ano bang pakialam ko sa pag-aaral mo? So, okay na tayo. Tapusin na natin dito mga nangyari. Kakalimutan ko na lahat.
Sorry ha, hindi ako mabilis makalimot eh. Kaya good luck. Ano ba kasing gusto mo? O ayan, nadinig nyo? Sinisigawan niya ako. May lalaki bang naninigaw ng babae? Tama na, please! Pwes, lumuhod ka. Magmakaawa ka. Ano? Luhod! Hindi ko gagawin yan. Hindi ko ibababa ang pagkatao ko na parang ako pang may kasalanan dito. Pwes hindi matatapos to. Ewan ko lang kung makagraduate ka pa. Makakagraduate ako kasi magaganda grades ko. Ano magagawa ng grade sa kasiraan ng pagkatao? Hindi ba dapat sa sarili mo sinasabi yan? Sa ating dalawa, ikaw ang basa ang pagkatao dito. Bawiin mo yung sinabi mo! Nakikipag-ayos ako sa'yo kahit ikaw may kasalanan. Pero pinagmalakihan mo ako. Tapos nagagalit ka sa katotohanan. Bawiin mo yung kundi sasabihin ko ulit na pinagtangkaan mo ako! Medyo mahina talaga ang memorya mo, no? Nakalimutan mo na bang may witness ako at na-record ko yung sinabi mo? Ano ipapanira mo sa akin yan? Kung kinakailangan! Gagamitin mo yon para sirain ako? Kung kinakailangan! Hayop ka talaga! Pumapatol ka sa babae! Bakla ka talaga! Papa Dudut, hindi ko na alam ang gagawin ko kay Arlene. Hindi naman ako dapat magpaapekto pero dahil sa pagmamalaki niya, ay mas lalong nakakabuo ng galit ang dibdib ko. Hindi ko naman dapat pansinin ang paggawa niya ng chismis pero parang mas unti-unting may nabubuong hiya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Sobrang stress sa akin, Papa Dudut. Minsan nga ay parang apektado ang pag-aaral ko. Kasi hindi ako makapag-concentrate pati sa trabaho. Parang pakiramdam ko ay pinag-uusapan ako ng mga katrabaho ko. Pakiramdam ko ay sinisiraan na ako ni Arlene sa pinagtatrabahuhan ko. Papa Dudut, sa trabaho ko naman ay meron akong medyo matagal nang kasama. Si Neil. Kuya Arjo ang tawag niya sa akin. Matanda ako ng 2 taon sa kanya, 19 years old pa lamang siya. At napakasipag na bata. Noon pa lang ay sinabi na niya sa akin na idol niya ako. Gusto niya din daw na mag-working student. Pero working muna daw siya. Kasi hindi pa siya magiging student hanggang hindi pa siya nakakaipon para sa pag-aaral niya. Dahil sa sitwasyon niya at sa pag-idolo sa akin ay naging sobrang close kami na para ko na siyang bunsong kapatid. Mahilig yumakap si Neil, alam mo yung parang bata na feeling nila ay secure sila pag nakayakap sa mga tatay o nanay nila. Ganon magparamdam ng affection si Neil. Ako naman ay natutuwa dahil nga sa wala akong kapatid na lalaki. Ganon kami ni Neil. Pero noong araw na yon, noong dumating ako sa trabaho, yayakap sana si Neil sa mga taong mahalaga sa kanya pero bigla ko siyang pinigilan. Nagulat siya noong una pero siya na ang nagsabi na pagod siguro ako. Ikukuha pa sana niya ako ng tubig pero pinigilan ko siya. Sabi ko ay ako na. Pinilit pa niya kaya medyo napataas ang boses ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ko. Pero naisip ko kasi na baka kaya ginagawa ni Neil yun kasi inutusan siya ni Arlene. Napapraning ako, Papa Dudut. Kuya, okay ka na ba? Ha? Sabi ko kung okay ka na. Ha? Oo. Pasensya ka na kanina, medyo pagod lang ako. Alam ko naman yun, kuya. Imposibleng maging salbahe ka kasi mabait ka eh. Inuuto mo na naman ako eh. Totoo yun, kuya. Ano to? Magpapalibre ka na naman ba mamaya? Hindi ako magpapalibre, kuya. Pero alam mo, sa tingin ko, stress na stress ka na. Kaya dapat pagkatapos ng shift mo mamaya, dumiretso uwi ka para makapagpahinga ka. Bukas ka na mag-aral kasi kailangan ng katawan at isip natin ng pahinga paminsan-minsan. Opo, kuya. Sumunod ka, kung hindi, mapapalo kita. Uy, mag-map ka na nga dyan. Baka may makakita sa'yo sabihin di ka nagtatrabaho. Kuya, sobrang delikado na nga ng sahig eh. Ano? Kasi kakamap ko sobrang dulas na, kaya delikado na yan. Alam mo, patawa ka. Yung mga mesa, malinis ba? Gusto mo kuya, iligpit ko na agad kahit kumakain pa sila eh. Oops, biro lang. Ay, kailan kaya ako mapupwesto dyan sa kaha? Malapit na. Kasi umiikot naman lahat, di ba? Tapos ka na sa paghuhugas, nandiyan ka na sa floor. Tapos niyan, sa cooking ka na maa-assign. Sunod doon, cashier ka na. Tagal pa. Pero okay lang. Kasi willing to wait naman ako palagi eh. Ganyan dapat. At least ikaw pinaghihirapan mo ang pag-angat mo.
Hindi ka dumadaan sa palakasan. Bakit kuya? May mga na-promote ba dito dahil sa palakasan? Alam mo, chismoso ka. Mag-map ka na nga dyan. Masusunod, sir! Konti pa. O ayan kuya, kahit suso madudulas na dyan. Kuya, okay ka lang? Ano yun? Bakit ka tulala? Parang nakakita ka ng multo. Sino ba nakita mo? Wala. Oh, sino yung babaeng papalapit na nakangiti? Hindi ko kilala. Sige na, doon ka muna mag-map sa loob. Sa loob? Oo. Sure ka kuya? Oo nga, ang kulit mo. Ay, sige kuya. Doon na muna ako sa loob. Anong ginagawa mo dito, Arlene? Magsuswimming. Manggugulo ka na naman. Kainan to, di ba? O di kakain ako. Anong order mo? Dito ka pala nagtatrabaho. Pwede ba? Huwag mong idamay itong trabaho ko. Idamay saan? Ano bang order mo? Sino yung kausap mo? Cute yung bagets, ha? Kakain ka ba o hindi? Bakit ang mamadali ka? Wala namang ibang tao. Sinusweldohan kami dito kaya kailangan namin magtrabaho. Hindi ba naituro sa inyo ang hospitality? Kung hindi man, sa kurso natin tinuro naman yun, di ba? Hindi bawal makipag-usap sa customer. Ang customer hindi nakikialam sa mga personal na buhay ng crew. Personal ba yung tanong na dito ka pala nagtatrabaho? Oo, malinaw naman di ba? Eto, naka-uniform pa ako. So dito ako nagtatrabaho. Okay na? May nag-iintay bang taxi sa'yo? Masyado ka nagmamadali. Magpapalit ako ng cashier, yung maggalang sa customer. Tawagin mo yung kausap mo kanina. Ako naka-assign dito. What's your order, ma'am? Sige na nga. Bigyan mo ako niyang combo 3. 176 po, ma'am. Ay, combo number 5 na lang pala. 190 po. Teka, combo 1 kaya? Ay, O ano na? Fast food to, di ba? Bakit ang bagal ng service? ano pong order nyo? Hindi ka nakikinig? Combo 1 nga. 149 po. O ayan, 150. Keep the change. Here's your number. Isa-serve na lang po yung order sa table nyo. Gusto ko yung cute na bagets ang mag-serve sa akin, ha? Siya lang. Wala nang iba. Ang tagal na nandun ni Arlene at nang iinis lang papadudot. Siyempre hindi ko naman siya pwedeng paalisin. Kaya dahil doon ay lalo na akong napraning na baka lahat ng tao sa pinagtatrabahuhan ko ay pinag-uusapan ng sexualidad ko. Papadudot hindi ko naman kailangan magpaliwanag sa lahat ng tao na pagsasabihan ni Arlene na mga gawa-gawa niyang issue. Pero na-e-stress talaga ako. Si Neil naman syempre ay hindi ko pwedeng sabihan na magtago sa kitchen hanggang hindi umaalis si Arlene. Pero dining ang trabaho niya kaya kailangan talaga niyang magpalakad-lakad. At alam ko na kahit na anong gawin ko ay makakausap niya si Arlene. Nung maihanda ang order ni Arlene ay lumabas si Neil para ihatid ang order. Pero sinabi ko na ako na ang maghahatid. Mag-map na lamang siya sa paligid. Sabi ba naman sa akin ni Neil ay para daw akong may monthly period. Alam kong wala siyang ibig sabihin noon pero napikon ako. Napagtaasan ko naman siya ng boses. Pero deadma siya. Nilalambing pa din ako. May biglang dumating na customer kaya kailangan kong kunin ang order. Kaya ayon si Neil ang naghatid ng order ni Arlene. Habang kumukuha ko ng order ay hindi ako mapakali. Kasi baka kung ano-ano naman ang sabihin ni Arlene. Medyo matagal sila nag-usap at pagbalik ni Neil ay tinanong ko kung ano ang sinabi niya. Ang sabi niya sa akin ay huwag ko na lamang daw intindihin. Ewan papadudot at napiko na naman ako at napataas na naman ang boses. Nagulat ako noong sabihin niya na siguro'y kailangan ko na ng kapartner. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang sabi niya ay ipapakilala daw niya sa akin ng best friend niya. Ang pangalan ay Mandy. Doon ako naggalit kay Neil. Pati siya ay ganon din pala ang tingin sa akin. Pareho sila ni Arlene. Papadudot magdamag akong nag-isip. Kasi bakit bigla ang sinabi ni Neil sa akin yon at balak pa akong ipakilala sa best friend niyang lalaki. Naniwala siya siguro sa sinabi ni Arlene kaya basta niya na lamang akong sasabihan ng ganon. Pinag-uusapan na ako sa eskwelahan
Bukas makalawa ay pati sa trabaho ko. Parang feeling ko ay pinag-uusapan na ako ng buong mundo. Kaya kahit magandang record ko sa trabaho ay nagbalak ako na humanap ng ibang mapapasukan, yung wala doon si Neil. Si Arlene naman ay hindi ko ata magagawa ng paraan para maiwasan. Kasi ayoko naman na tumigil na lamang sa pag-aaral para lamang hindi siya makita. Kaya titiisin ko na muna si Arlene. Total ay last year ko na noon at gagraduate na ako. Kaya di dapat maapektuhan ang pag-aaral ko. Matapos ko mag-overtime sa trabaho ay binala ko naman na mag-absent para ikutin ang mga nailista kong kumpanya na may mga opening na part-time jobs. Bakit kaya absent si Kuya Arjo? Kawawa naman. Baka na-stress dun sa makulit na babae kahapon. Sabi ko naman sa kanya wag nang intindihin yun eh. Ay, bakit ko ba kinakausap ang sarili ko? Oh, sakto, break ko na pala. Labas na muna ako para makapag-relax-relax ng konti. Neil! Uy, kanina ka pa ba? Kadarating lang. Saan ka pupunta? Maglalakad-lakad sana ako sa labas. Break ko eh. Sakto, huwag ka na lumabas. Dito na lang tayo. Magpapalipas ako ng oras eh. O sige, tara. Upo muna tayo dun. Teka lang, order ako. Nakakahiya naman tumambay ng walang order. Ah, okay. Ako na kukuha ng order mo. Ano gusto mo? Yung combo 3, ikaw anong gusto mo? Libre ko. Ito naman. Tsaka mo na kayo libre pag nasa ibang kainan na tayo. Bakit? Hindi ba masarap dito? Uy, ang ingay mo baka madinig ka ng manager ko. Masarap ang pagkain dito pero ang ibig kong sabihin, syempre medyo nananawa na rin ako. Kasi laging yun ang pagkain namin dito eh. Kaya tsaka mo na ako libre pag nasa ibang kainan na tayo. Ah, okay. Sige, take out na lang yung order ko. O sige, antayin mo na muna ako dun sa mesa. O, ito yung bayad ko. Okay, o dun ka na muna sa mesa. Dadalhin ko na lang yung order mo. Sige, doon na lang kita hintayin. Ay, oo nga pala, may tatawagan ako. Saan ba yung cellphone ko? Ah, ito. Hello, Marjorie. May applicant tayo ngayong 3 p.m. Baka malate lang ako ng konti. Pag dumating yung applicant, pagkapihin mo muna dyan, ha? Nandito lang naman ako sa malapit. Balik ako kagad. Thanks. Bye! Oh, eto na yung order mo. Ayan, pasalubong ko na lang yan kay Marjorie. Sinong Marjorie? Yung sekretary doon sa pinagtatrabahuhan ko. Teka, bakit ka pala naligaw dito? May inasikaso ako malapit dito. Pabalik na sana ako sa opisina. Alas 3 pa yung interview nung mag-a-apply kaya sabi ko dadaan muna ako dito. Sa tagal ko dito, ngayon ka lang naligaw ah. Tumigil ka nga. Anong sa tagal mo dito? Wala ka pang 1 year dito, no? Uy, mag-iisang taon na ako dito. Matagal na yun, no? Bakit kasi hindi ka pa dun sa opisina namin magtrabaho? May opening kami. Okay pa ako. Maganda pa naman ang lagay ko rito eh. Tsaka may kaibigan ako dito, para ko na siyang kuya. Kaso wala siya ngayon eh. Absent? Bahala ka. Pero baka pag gusto mo nang umalis dito wala nang job opening sa amin. Alam mo, pag di ukol, di bubukol. Wow! May patalinhagang salita pa. Bukulan kaya kita. Alam mo, may suggestion ako. Ano? Kainin mo na kaya yung ice cream. Kasi sigurado hindi na makakain ni Marjorie yan pag natunaw. Ay, oo nga, no? Hoy bata, jowa mo? Ha? Hindi ko siya jowa. Kaibigan niya lang ako. Hindi siya. Yung jowa mong si Arjo, nasan? Ma'am, baka naman po pwedeng wag niyo nang ganyanin si Kuya Arjo. Alam niyo okay lang naman magladlad. Mamaya po, maglaladlad ako. O, kita mo na? Gusto niyo pong tumulong? Mahirap po kasing iladlad yung kurtina eh. Pero mamaya pa po pag closing na. Sorry, natawa ako. Pilosopo ka. Nasaan pa si Arjo? Nandun po. Nasaan? Doon po sa lugar na malayo sa inyo. Sorry, natawa na naman ako. Alis na nga ako, baka malate ako sa trabaho. Bye, Neil. Ingat ka. Usap na lang tayo ulit. Sige. Bruha? O ano, bakit ka bumalik? Sasaktan mo ako? Pakialam ko ba sa'yo? Kukunin ko lang tong takeout na naiwan ko. Bye ulit, Neil. Ay, sorry, natawa ako. Pinagtitripan niyo ba ako? Sorry ma'am. Tapos na po yung break ko eh. Bawal kami makipagkwentuhan. Bye! Nasaan ba kasi si Arjo? Absent! Sinungaling!
Papadudot matapos ang insidenteng pagpunta ni Arlene sa kainan ay tumawag agad sa akin ang isa sa mga matagal ko nang kasama noon. Kinuwento niya na nanggugulo nga daw si Arlene at kung ano-ano na naman daw ang pinagsasasabi. Hindi naman daw sila naniniwala. Noong sinabi daw ni Neil na absent ako, hindi pa daw umalis kagad. Mga 4 na oras ay tumawag uli sa akin ang katrabaho ko. Sinabi niya nakakaalis lang ni Arlene, 4 na oras siyang naghintay, Papadudot. Ano kayang meron si Arlene at ganun siya kaporsigidong siraan ako? Tutuwa naman ako sa mga kaibigan ko doon sa fast food. Matagal na rin akong nandoon pero kailangan kong isakripisyo para na lang din sa ikakabawas ng stress ko. Pero Papadudot, hindi naman ako nagbibilang kaagad. Kasi hindi pa naman ako sigurado kung matatanggap ako sa isa sa mga nakapila na pag-a-applyan ko ng bagong trabaho. Talaga? 4 na oras siya naghintay na lumabas ako? Grabe talaga yan, bro. Mas grabe ginagawa sa akin yan sa eskwelahan. Alam mo ba, tinulungan lang ko ng ibang kaklase ko para tantanan ako ng Arlene na yun sa school. Sinabi nila na nandyan na ako sa fast food nung hinahanap ako ni Arlene. Biruin mo, sineryoso? Kaya umalis na eskwelahan, nag-absent para lang puntahan niya ako. Hindi ko nga alam kung ano napapala niya sa ginagawa niya eh. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Ang ginawa ko lang, inamin ko na hindi ko siya mahal. Masama ba yun, bro? Teka bro, ayoko ma-stress kasi interview ko ngayon eh. Nandito ako ngayon sa loob ng conference room. Inaantay ko yung mag-i-interview sa akin. Dito ako pinaghintay tapos binigyan pa ako ng kape. Ayoko nga sanang inumin kasi baka kabahan ako mamaya sa interview eh. Kaso nilapagan na ako dito. Kaya eto, iniinom ko na para makita niya. Kasi kita ko siya sa glass divider eh. Basta bro, pasensya na kayo ulit ha. Tsaka ako nakakwento ang dahilan kaya ako aalis dyan sa trabaho natin. Ay bro, usap na lang tayo mamaya. Dumating na ata mag-i-interview sa akin. Salamat bro, ingat. Good afternoon. Sorry medyo na late ako ha. Okay lang po. Eto po, pinagkape naman po ako. Tama ba ang timpla? Masarap nga po. Kaso, natatakot po ako eh. Bakit naman? Baka po biglang sumipa yung caffeine. Hindi pa nagsisimula yung interview, knockout na ako. Ayan, napatawa mo ako. Good start yan. Pero pwede ba tanggalin mo na yung po? Nagmumukha akong matanda eh. Sige ma'am. Sige, mas okay na yung ma'am kesa sa po. Okay ma'am. Pasensya na hindi ko pa masyadong na-review tong CV mo ha. Ano nga ulit yung ina-applyan mo? Hotel front desk clerk ma'am. Siyempre, napakaraming pakikipag-usap ang magaganap sa trabahong yan. Kaya wag na tayo maging formal sa interview. Magkwentuhan na lang tayo na kunwari isa akong customer na kailangan mong entertainin. Entertain ma'am? Kakanta po ba ako o sasayaw? Nakakatawa yan ha. Pero syempre, nakakatakot na mag-joke ka kagad sa customer. Alam mo naman, iba-iba sila. May mabait, may suplada, may masaya, may iritable. Siyempre ma'am, sisimulan ko muna sa formal na usapan. Pero pag nakuha ko ng ugali nila, pwede na sigurong mas light na ang usapan na may konting joke. Konti lang naman po. Para lang po maramdaman agad nila na welcome sila sa hotel. That's nice. Tsaka ako kakanta. In fairness, nakakatawa ka ha. Bentang-benta sa akin yung mga hirit mo. Naku ma'am, kanta pa lang yan. Antayin niyo yung dance number. Nakakaloka ka. Tanggap na po ba ako? Sandali, patawanin mo muna ako. Pero seryoso po ma'am. Isa pong karangalan kung makakapagtrabaho ko sa inyo. Ang course ko po ay BSBA, Major in Operations Management. Nakakatakot naman yung course mo. Bakit po? Kasi parang mas bagay sa'yo yung position ko eh. Ay, malayo pa po ako dyan ma'am. Madami pa akong kakaining extra rice. Alam mo, magpasukat ka na ng uniform mo. Tanggap ka na. Talaga po? Ayaw mo ba? Ay, gusto po. Nagulat lang po ako. Tanong mo kay Marjorie kung saan ka magpapasukat. Tapos may list doon ng hotels na may available na mga position. Ikaw na ang mamili kung saan mo gusto ma-assign. Salamat po ma'am. Pero, sino po si Marjorie? Ay, minus point ka ron. Pinainom ka na niya ng kape tapos hindi mo siya kilala? Ay, si Miss Joy po ba? Ay, oo nga pala. Joy nga pala ang gamit niyang pangalan. Nickname niya yun. Ma'am, last question po. Nakita ko may dala kayong takeout na nasa supot bago kayo pumasok dito. Anong branch po yung pinagbilhan nyo? Makati po ba?
Oo, paano mo nalaman? Nakalagay ba sa mga supot nila kung saan branch bumibili? Hindi po. Hinulaan ko lang po. Nagbabakasakali lang. Small world kasi. Galing din ako sa branch na yon. Kanina? Hindi po. Matagal na po. Kalimutan nyo na lang. Punta na po kay Marjorie alias Miss Joy. Sige na nga, baka kabagan na ako sa kakatawa sa'yo. Umayon ang panahon sa mga plano ko, Papa Dudut. Hindi ko akalain na ganon kabilis na matatanggap ako sa trabaho. Isang linggo pa bago ako magsimula kaya nagpaalam na din ako sa resto na iiwan ko. Hindi ko masabi sa manager ko ang tunay na dahilan ng pagre-resign ko. Ang sinabi ko na lang na kailangan kong mag-concentrate sa pag-aaral dahil nga sa graduating na ako. Naiintindihan naman nila ako pero syempre ang kaibigan ko ay hindi ko pinagsinungalingan. Siya lang ang nakakaalam kung bakit ako aalis at alam niya din na may lilipatan akong bagong trabaho. Hindi alam ni Neil ang pagpapaalam ko kasi tinaong ko talaga na wala pa siya. Hindi ko alam, Papa Dudut, naawa din ako kay Neil. Wala naman siyang kasalanan. Biktima lang din naman siya ni Arlene. Inisip ko na lamang na kapag maayos na ang lahat ay saka ko siya kakausapin. Ibiniling ko na lamang siya sa ibang kasama ko at pati sa manager. Sinabi ko na pangarap ni Neil ang may pwesto sa counter. Nangako naman ang manager ko na susunod ng assignment ni Neil ay ang counter. Natapos ang isang linggo ay hindi nalaman ni Neil na aalis ako. Kaya kinalunisan ay nagsimula na ako ng trabaho sa isang hotel sa Mandaluyong, Papa Dudut. Yun ang pinili ko para malapit lang sa eskwelahan. Panghapon din ang shift ko dahil sinabi ko din naman kay Ma'am Amanda na working student ako na naiintindihan naman niya. Napakabait ni Ma'am Amanda, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko pero dahil nga NGSB ako, ay noong ko lang naramdaman yon. Parang ang saya-saya ko kapag nagkikita kami ni Ma'am Amanda. 3 beses sa isang linggo kung pumunta siya sa hotel na kung saan ako naka-assign. 5 hotels kasi ang pinupuntahan niya para i-check. Kaya dahil alam ko na ang schedule niya, sa tuwing darating siya ay ang saya ko. Papa Dudut, hulog na ang loob ko kay Ma'am Amanda. Pero may mga pumipigil. Una ay ang superior ko siya at tao niya lamang ako. Pangalawa ay hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Hanggang ngiti na lamang ako pag nginitian naman niya ako pabalik. Di Ma'am Amanda, minsan ay natutulala ako. Minsan naman ay napapaiwas ako sa hiya at minsan naman ay kunwari hindi ko nakikita nang umingiti din siya pabalik. Para akong tanga, Papa Dudut, pero bago kasi sa akin yon. Hindi pa ako na in love kahit kailan. Ganun pala ang pakiramdam. Palagi akong masaya kahit napupuyat ako sa gabi kakaisip sa kanya ay masaya pa din akong gigising dahil alam ko na 3 araw sa isang linggo ay magkikita kami. Masaya din naman ako sa trabaho kahit Huwebes, Sabado at Linggo. Pag-araw naman ng Martes na day off ko ay pumupunta ako sa opisina at dinadalhan ko sila ni Miss Joy ng sandwich. Hindi nga lang sandwich na galing sa dati kong pinagtatrabahuhan. Kasi hindi pa ako nagpapakita sa kanila mula noong umalis ako. Saka nahihiya din ako kay Neil kasi tawag siya ng tawag pero hindi ko sinasagot. Mini-message ko lamang siya lagi ng sorry, busy. Pero sabi ko sa sarili ko ay babawi ako sa kanya. Nararamdaman ko na malapit na ako makabawi noon pero binabalitaan naman ako ng kaibigan ko doon na okay naman daw si Neil. Maayos ang trabaho niya sa counter. Palagay ko ay masaya naman siya pero masaya ako, Papa Dudut, kasi isang Martes. Paglabas ko ng eskwelahan ay nagpunta ako sa opisina namin. Ewan kay Miss Joy na biglang sinabi na bakit daw hindi kami lumabas at kumain paglabas ni Ma'am Amanda. Nagulat ako hindi dahil sa wala akong pera kundi baka magalit si Ma'am Amanda. Pero bigla niyang sinabi na good idea daw. Yun daw kung mahihintay ko siya hanggang lumabas ng 5:00. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung nabigla ako o matagal na akong naghihintay na sumagot ako ng opo ma'am, willing to wait. Napatawa ko naman tuloy si Ma'am Amanda at Miss Joy. Inantay ko si Ma'am Amanda para mag-dinner kami sa labas. Ang gabing yon
ang napaka-memorable at punong-puno ng coincidence na gabi, Papa Dudut. Sabi ko sa'yo, huwag yung panoorin natin eh. Bakit? Maganda naman ah. Oo, maganda. Kaso, nakakaiyak. Nakita mo tuloy akong umiyak. Natural lang naman maiyak sa nakakaiyak na palabas. Ang nakakatakot yung umiiyak ka sa comedy. Talaga? Okay lang sa'yo na nakita akong umiiyak? Normal nga lang kasi yun. Siguro kung naglupasay ka, ayun, baka iniwan kita dun. Salamat, ma'am. Ano ka ba? Wala tayo sa trabaho. Bakit man pa din ang tawag mo sa akin? Hindi ko kasi alam kung anong itatawag ko sa'yo eh. Actually, ayoko na tinatawag mo kong ma'am. Pero sa trabaho, hinahayaan ko na lang kasi trabaho naman yun. So mula ngayon, ganun na ha. Pagtapos ng trabaho, Amanda na lang itatawag mo sa akin. Okay. Anong okay? Okay, Amanda? Sinasabi mo ba o tinatanong? Sorry. Masasanay din ako. Bigyan mo lang ako ng konting oras para masanay. Aha! Arlene? Sinasabi mo ba ang pangalan ko o tinatanong? Bakit ka nandito? Bakit? Hindi ako pwede rito? Hanggang dito ba naman nasundan mo pa ako? Ang tagal kitang hinahanap. Nakuntsaba mo na ata lahat ng nasa eskwelahan kasi ang gagaling nilang itago ka. Pero kung kailan di kita hinahanap, tsaka pa kita makikita. Parang kilala kita. Pamilyar ka rin. Parang nakita na kita. Tara na, Amanda. Mabuti pa nga. Sandali, May pupuntahan pa kami. Manonood ka pa lang ba o pauwi ka na? kadarating ko lang, di ba? Obviously, manonood pa lang ako. Oh, pasok ka na. Baka mapagsarhan ka na ng sinihan. Pauso ka. Bakit naman nila isasara? So ayaw mo pang pumasok. Sige, gusto mo, ganito na lang. Isoli mo yung ticket mo, tapos ibigay mo sa akin yung pinambili mo. Ikukwento ko na lang sa'yo yung storya. Ayoko nga! Bakit ko naman gagawin yun? Kaya nga pumasok ka na. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Halika na, Amanda. Saan ba tayo kakain? Alam mo bang bading yung kasama mo? Arlene, tigilan mo na ako, please. Bakit? Natatakot kang malaman niyang niloloko mo siya? Na hindi ka totoo sa kanya? Sino bang sinasabi mo na niloloko niya? Mabagal pala magproseso ng info utak mo, no? Eh di ikaw! Paano mo nasasabi na niloloko niya ako? Hello? Dinidate ka niya para may panakip butas siya nang di siya machismis na bading. Paano mo naman nasabing bading siya? May syotang lalaki yan, dun sa dating pinagtatrabahuhan niya. Amanda, halika na. Hindi, sandali. Tapusin na natin tong usapan na to dito. Oh, di natauhan ka. Feeling ko ikaw ang kailangang matauhan. Gumagawa ka ng chismis kasi hindi ka gusto ni Arjo. Nakakahiya naman sa ating mga babae ang ginagawa mo. Bigyan mo naman ng kahihiyan ng mga kababaihan. Alam mo, merong nakalaan para sa bawat isa sa atin. Okay lang na sumubok uli kapag hindi umubra sa una. Pero pag hindi pa rin pumwede sa pangalawa, dahil suko na. Hindi mo na kailangan manira ng tao para lang makuha ang gusto mo. Pangit yun. At nakakatakot pa nun baka makarma ka. Magsyota kami ni Arjo at matagal na kami. Kung para sa mata mo bading siya, totoo man o hindi, wala akong pakialam dahil nagmamahalan kami. Mas importante sa amin kung sino kami sa isa't isa. Nirerespeto namin yun. Kaya sapat na yun para lumigaya kami nang walang tinatapakan. May sasabihin ka pa ba? Kasi magsisimula na yung pelikula eh. Ha? Wala akong sasabihin. Papasok na ako. Okay, enjoy the movie. Huy, Ha? okay ka lang? Oo, okay lang ako. So, saan tayo kakain? Gutom na ako. Ha? Dun sa may masarap na burger. Tara. Lalo akong nahulog kay Amanda dahil sa tapang niya na sabihin ang mga bagay na sinabi niya, Papa Dudut. Nakita ko din sa mukha ni Arlene kung paano siya napahiya sa mga nagawa niya. Sa itsura niya ay inamin niya na napakalaki ng ginawa niyang panggugulo sa akin. Kahit na hindi na siya humingi ng tawad, yun lang makita ko na nagsisi siya ay okay na sa akin. Siguro ay natakot din siya noong sabihin ni Amanda ang tungkol sa karma na ewan nga kung nangyayari na sa kanya ngayon. Dahil sa eskwelahan namin ay may bagong transfer na naman mula sa ibang eskwelahan. Patay na patay kay Arlene ang lalaking yon, pero ayaw naman sa kanya ni Arlene.
Hindi naman siya sinisiraan ng lalaki pero hindi siya tinatantanan nito at nalalaman niya kung saan nagpupunta si Arlene. Matapos pala yung insidenteng yon, Papa Dudut, ay humingi ako ng pasensya kay Amanda dahil nakapagsinungaling siya ng dahil sa akin. At muntik pa siyang mapaaway dahil sa akin. Hindi niya kailangang gawin yon pero pinaglaban niya ako. Nagulat ako, Papa Dudut, nang sabihin niya na seryoso siya sa sinabi niya. Kasi yon ang nararamdaman niya. Masyado daw kasi akong mabagal kaya noong nakakuha siya ng pagkakataon ay pinangalandakan niya ang pagmamahal niya sa akin. Siyempre natulala na naman ako. Sabi niya ay hindi ko daw ba siya hahalikan. Sa pagkagulat ay nahalikan ko siya. Saka ko sinabi ang mga salitang I love you para opisyal na nga kami, Papa Dudut. Dito ko na rin naisip na siguro'y panahon na para kausapin ko si Neil para matanggal na sa isip niya ang pag-iisip na bading ako. Oh, saan ka na? Nandito na kuya, papasok na ako. Okay. Okay kuya. Kuya, payakap nga. Sandali. Namiss kita kuya eh. Neil, sandali. Huwag mo akong yakapin. Bakit kuya? Ganito naman ako sa'yo dati pa. Miss na miss lang talaga kita. Maupo ka nga muna. Kailangan kitang kausapin. Kuya, bakit ka umalis dun sa fast food? Babalik ka na ba? Alam mo kuya, sanay na ako sa counter. Madalas ako na ina-assign na mag-cashier. Mabuti naman. Kuya, ano bang pag-uusapan natin? 2 bagay. Una, may gusto lang ako linawin sa'yo. Pangalawa, may darating mamaya na gusto ko makilala mo. Kaya bago siya dumating, kailangan ko munang tapusin yung unang pakay ko. Tungkol saan ba yan kuya? Medyo sumama ang loob ko sa'yo nun eh. Akala ko kasi hindi na ako iba sa'yo. Hindi ka naman talaga iba sa akin kuya. Kahit anong mangyari, ikaw lang ang kuya ko. Hindi tayo magkadugo pero alam ko na noon pa pinoproteksyonan mo na ako. Sobrang saya ko nga nung maging close tayo kuya eh. Pero bakit ang bilis mong naniwala kay Arlene? Ha? Sinong Arlene kuya? Yung babaeng nagpupunta dun sa fast food dati? Naalala ko na siya. Ang tagal na kasing di nagpupunta nun dun eh. Pero teka kuya, anong ibig mong sabihin na naniwala ako sa kanya? Nung nakausap ka niya nun, sabi niya bading ako, tama? Oo. Bakit ka naniwala agad nang hindi mo ako kinakausap? Kuya, hindi ako naniwala. Pinagsabihan ko nga siya na huwag kang siraan eh. Hindi na kita kinausap kasi para sa akin wala namang kwenta yung mga sinabi niya. Ha? Hindi ka naniwala? Hindi. Sa'yo lang ako naniniwala. Eh bakit matapos mo siyang makausap nun? Paglapit mo sa akin, biniro mo ko na may monthly period ako. Kuya, joke yun. Pag mainit ang ulo ng isang tao, di ba ganun ang sinasabi? Wala akong ibig sabihin dun. O sige, tatanggapin ko yan. Pero may isa ka pang sinabi. Huwag mong sabihin joke yun. Ha? Wala akong matandaan kuya. Isipin mo mabuti. Wala talaga akong maisip kuya eh. Ano ba yun? Sinabi mo na may ipapakilala ka sa aking lalaki. Eh kuya, wala naman ako sinasabing ganun. Alam mo, gusto ko lang naman matapos na mga maling akala. Aminin mo lang tapos kakalimutan na natin. Ha? Wala talaga akong sinabi na may ipapakilala ako sa iyong lalaki. Neil naman. Sabi mo pa kaibigan mo. Huwag mong sabihing hindi mo naaalala ang pangalan na sinabi mo. Kuya, wala talaga akong matandaan eh. Gusto mo ba na ako magsabi ng pangalan ng lalaking kaibigan mo? Na sinabi mo na ipapakilala mo sa akin? Sino ba yun kuya? Mahal! Mandy? Oh, di naalala mo rin yung pangalan. Ano kuya? Pangalan nino? Nung ipapakilala mo sa akin. Kuya, yan yung kaibigan ko na ipapakilala ko sana sa'yo. Si Mandy. Mandy? Magkakilala kayo? Oo, siya yung kinukwento ko sa'yo ng kuya ko dun sa trabaho ko. Sandali. Sino si Mandy? Ako! Yun ang tawag sa akin yung sinil, bata pa kami. Teka kuya, ibig mo sabihin, akala mo yung Mandy na ipapakilala ko sa'yo, lalaki? Kuya, pambabae yung pangalang Mandy. So, babae si Mandy? Oo nga, at ako nga si Mandy. Uy, anong nangyari sa'yo? Wala. Masaya lang ako. Sobrang saya. Para akong tanga. Hayaan mo na. Hindi ka galit sa akin kuya? Sa sobrang panggugulo sa akin ni Arlene dati. Pati ikaw na paghinalaan ko. Sorry ah. Payakap nga.
Ano to? Kayo lang ang magyayakapan? Sama ako! Group hug! Group hug! Mahal ko kayong dalawa. Sa wakas ay naliwanagan na ang lahat, Papa Dudut. I mean, ako lang pala. Naliwanagan na ako sa maling akalang ang tagal na nasa utak ko. Pati inosenteng tao na damay, pero Papa Dudut, iniisip ko lang kasi kung noon pa lang nalaman ko na yung Mandy na ipapakilala ni Neil ay babae, dapat noon pa ay nakilala ko na kaagad si Amanda at hindi na ako umalis sa trabaho ko noon. Pero dahil nga umalis ako sa trabaho at lumipat ng iba ay nakilala ko pa din si Amanda. Kumbaga anuman sa dalawa ay pareho ang ending. Yun nga lang ay sumama ang loob ko kay Neil. At bakit ko ba iniisip pa yon? Happy ending naman ang lahat. Parang fairy tale, Papa Dudut. Graduate na ako at maganda na ang posisyon ko sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. Si Amanda naman o Mandy ay mataas na rin ang posisyon sa hotel company at si Neil naman. Ayon, konting kandirit na lang ay mapopromote na sa pagiging manager. Pinagplanuhan na pala namin ang kasal, Papa Dudut. Si Neil may girlfriend na at si Arlene kasal sa lalaking ayaw na ayaw niya. Totoo din naman pala na makukuha ang gusto kung magpupursige. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng fairy tale ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arjo. Sa kwentong napakinggan ninyo ay hindi lang relasyong pag-iibigan ang natalakay, kundi pati ang relasyong magkaibigan. Sa mundo ay may mga taong gusto ka at ayaw sa'yo. Anuman ang dahilan ng pagkagusto o pag-ayaw nila sa'yo ay ikaw ang magdidesisyon kung paano mo ito tatanggapin. Ang mapanirang puri kapag pinansin mo ay isang bagay na makakabuti para sa naninira o nakakasama para sa ibang mo pang relasyon. Kung may nasasabi sa iyo ang ibang tao ay huwag kang magpaapekto. Kasi maaaring hindi lang pagkakaibigan ang sirain nito, kundi ang iba pang relasyon gaya ng pamilya at sa kapartner. Dahil sa huli ikaw pa din at ikaw ang mas nakakakilala sa sarili mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.